Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman pasadahan natin ang mga lumagablab na laban dito sa katatapos lang na chess.com Titled Cup Online Blitz na ginagawa po palagi weekly at early edition tayo sa bakbakan nila Ferrugia and Magnus Carlsen ang napili natin na i-analyze dahil trip na trip at paborito talaga ni Magnus kalaban itong si Ferrugia eh. Yun ang hindi natin alam kung bakit eh. Okay, at sa end part po sasabihin ko sa inyo kung pang ilan si Magnus dito at masabi ko na rin, ang inyong lingkod na si Coach Naba ay sumali dito sa early edition. Ayan, ipopost natin yung mga recorded videos natin mula round 1 hanggang round 11 sa ating Facebook page Kamatyas. Pwede rin po nating i-analyze, lalo na yung naging laro ko sa Grandmaster sa last round. Ayan, i-analyze natin sa YouTube yon. Okay, tingnan natin to. Ang ginawa ni Ferrugia, nag-E4, Knight C6 si Magnus. O, di ba? Trip na trip niya talaga tong si pero siya tinirahan ng Nimzowitsch eh. D6, D4, Knight F6, C3, E5, Bishop D3. Kumbaga sa isip ni Perusha, sige, gumawa ka ng kahit anong pattern mo. Basta control the center, develop, then castle. Principle lang ang ginagawa ni Ferrugia. Nag-Bishop G4 si Magnus, pin. Dagdag pressure sa D4 at napilitang mapakomit ng D5. Bumalik Knight B8, C4 para pagtibayin talaga ang sentro, Knight BD7, Knight C3, nag G6 at yan ang bagong imbento dito ni Magnus. Dahil sa mga nagdaang teorya po, Bishop E7 na ang ginawa dito at may tumira din ng Knight C5. Okay, tingnan natin kung mas mabisa ang ginawa ni Magnus. G6, nag H3, kumapture, Queen takes F3, nag H5. Castle, Bishop H6. Ayan, medyo kakaiba talaga, no? Mga bato ni Magnus. Kinapture, capture, at nag-Queen E3. Sinimplihan ng threat. Rook H8, nag-F4. Ayan, para makabira ng malakas na atake sa kingside. Kinapture na. Rook takes F4. Dito kasi ang nakakatakot mga kamatyas kung hindi ka capture ng pawn sa F4. Diretso yan eh. Mag-E5 at mang-iipit yan sa kingside. Kaya yan ang panganib na nakita ni Magnus. Bagay na napilitan siyang kumapture sa F4. Rook takes F4, Knight E5, Rook A, F1. Pero para sa akin, malakas naman ang puwersa kasi baterya sa F-file. Pero bad move sa computer engine. Mas mainam daw ay C5 mga kamatyas. Okay, yan ang mas matimbang. May Bishop B5 check na paparating. Malakas nga yung C5. O, balik tayo dito sa Rook A, F1, nag-Knight FD7, Bishop E2, iniwas muna ang Bishop, nag-A6, B4, naku talagang pipit-pitin dito si Magnus. Nag-Queen E7, pamigil na kapag nag-C5 hindi pwede, may Queen na dyan. Nag-Queen D4, umislog muna, Rook G8. Bakit kaya umiwas ang tore dito sa diagonal? May mapanganib na ba? Ayan, umiwas eh, na-pressure eh. Wala naman ako nakikitang panganib pa. Nag-Rook F2, King F8. Aba, mag-artificial castle, gaganon mamaya. Knight D1, magna-Knight E3, naghahanap dito si Ferrugia ng mainam na square para sa Knight. Kumapture, capture at nag-Rook A4. Nangulit muna si Magnus dyan sa kabila. Queen B2 depensa, Rook A8 bumalik ulit kasi ito na po yung paparating magna-Knight C3. Papaalisin lang din yung tore dyan. Knight C3, Rook E8. Ayun, si Magnus naman ang binigyan ng bad move sign. Dapat daw ay Rook G7. Tapos unti-unting tiyagain King G8 na tipong parang nakapag-castle din. Artificial castle, no? Pero balik tayo. Sa Rook E8, nag-Knight B5, inatake ang C7, pero dapat daw ay C5 na. Yan ang na-miss dito ni Ferrugia. Pero teka muna, ang daming nakakontrol sa C5. Ano ba meron dyan? Saka pa lang mag-Knight B5, saka pa lang atakihin yung C7. At pag dinipensahan Rook C8, magku-Queen D2, magku-Queen H6 check, may D6. Ay, itong D6 ang vital, nakikita ko. Capture, capture, threat yung tore, tapos may hataw ng Rook takes F7 or Knight takes. Ayan ang mga paparating. Pero itong C5, ang lalim, pang long game approach yung C5 eh. Pero nauna yung Knight B5, nag C6. Ayun, dapat naman daw ang tira dito, C5 na. Diretso na dapat. Balik tayo sa ginawa ni Magnus, nag C6.
Knight C7 pumasok mga kamatsas. Ayan, puro brand X na mga binabato nila. Dapat naman daw dito Knight to D4. May Knight E6. Oo nga. Ang lakas. Pero Knight C7, pero ganun pa rin naman, no? May threat sa torre, going to E6 pa rin naman. Tingnan natin kaibahan. Rook C8, pag chumek may King E8. Oo, mapapasubo lang. Knight E6 checking E8, bumalik din. Napasubo lang, 'di ba? Medyo nag-aksaya ng tempo. C5, capture, knight takes C5. Grabe mga yokababs ni Magnus, napaka-solid. Nag-rook F4, tiyaga mo ng depensa. King F8. Talagang trip na trip ni Magnus yung King F8 na yan. Gustong-gusto niya talaga makatawid doon, maitago, no? Knight B5 at nag-rook D8. Dito po mga kamatyas, hindi po pwede yung basta-basta magki-King G7. Kasi pagka gumanyan, may rook takes F7 mga kamatyas. Yan ang dapat matalas tayo, no? Hindi pwedeng galawin ng knight, nakapin. Queen takes, rook takes, king takes, and knight D6 check. Yan ang iyakan time dyan. King F6, G4, threatening G5, ayan. Etc. Winning for white. Okay? Kahit di nakainin yung tore. Rook D8 ang ginawa para nakita ni Magnus may posibilidad na bumitaw ng knight takes D6 Nag queen D4 muna, bumalik ulit sa square na kung saan nandyan kanina ang queen. Rook D7, extra support sa F7, nag rook F6. Ako talagang unti-unti na pong nililinkis dito ni Ferruccia yung D6. Nag B6 dito, patibay sa knight, nag queen E3, susundot yata ng mga check-check doon. King G7 mga kamatsas. At dito po nag-blunder-ratio si Magnus. Dapat daw ang tira ay rook G7. Yan ang pamamaraan ni Stockfish kung gusto ng black na mag-artificial look-alike castle. Ayan, ang artificial castle na tinatawag, yung hindi ka direktong nakapag-castling pero nahilot mo pa unti-unti na parang castling din ng kinauwian. Yun po ang artificial castle Rook G7, mas safe yan. Pero, ang ginawa ni Magnus na King G7, ayun, at tumira ng Rook 6, F2. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi na rin nakita ni Ferruccia ang dapat gawin ng puti na pang-puzzle. Sige po mga kamatyas, ibigay ko sa inyo, pag-guess ko sa inyo, why to play, find the brilliant move. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Bishop takes H5 ang na-miss dito ni Pirushing. Kasi pag kinapture yan, pagpalagay lang may Queen H6 matchas. Yan ang ibig sabihin Ngayon, kung hindi naman kakapturein yan, magbi-Bishop E2. Tapos H4, H5, unti-unting gapang, halos basag na rin ang kauuwian yan later on. Okay? Balik tayo. Pero ang ginawa, nag-Rook 6, F2, Rook E8, Knight D4, pupunta ba doon? May mga ganun bang gulo-gulo? Nag-King H7, Knight C6, pumunta nga, pero hilaw pa pala yan. Dapat ay, ito pa rin talaga. Capture, Rook F5. Yan. Yan po, mga magagandang atake na dapat ma-adapt natin sa ating mga diskartihan. Yan pala halimbawa, paano kung mag-Queen H4 para depensahan, Rook 1 F4. Babakbakan nga pala ng mga ata-atake hanggang sa bumitaw ang H5. So, delikado pala yan. Knight G6, check, King G8, E5. Ayun. Talagang grabe Yan pala Pag kinapture, Queen H6, threatening check. Pag kinapture ito, check muna, King F8, capture, and then may preparing to play Rook H8, etc. Decisive advantage for white. Okay? Ganda. Gusto ko na makita para matuto tayo kung ano yung mga biradang hindi nakikita ng naked eye pero may ganun na pala. Diba? Knight C6 ang ginawa ni Ferruccia. Kinapture, capture, Rook C7. At ayun mga kamatsas. Tinuluyan na. Kinapture na. Pinasok na ni Ferruccia yung ganitong kombinasyon. Dalawang tore sa isang reyna. Pero weak ang D6, B6, ang position ay hindi naman talaga totally close. Malakas po ang tore kung close or semi-close.
Pero pagka ganitong medyo bukas-bukas, delikado. Rook C7, kinapture, pinagpatong para makuha na ang C6, nag-E5 capture. Queen E7 check, King H6 at nag-H4. Ayan, idea ni Perusia siguro para maka Queen G5 check, makagulo-gulo pero bad move pa rin. Dapat daw ay G4 immediately. Mas malakas nga naman ang impact. Pag nalingat-lingat ang black dito, matchas pawn. Di ba? Pag nalingat. Yan ang accurate, no? Pero ang ginawa, nag-H4 dito si Perusia, nag-Rook E6, Queen G5 checking H7, Bishop F3. Ayun, talagang puro patong para unti-unting pabagsakin eh. Bishop D5, bagsak ulit. Nilinis ang C6, niligpit ang E5. Nag-Queen F6, Rook F5, ayun, bumagsak. Rook C8, ayun, nadali ng bad move dito si Magnus. Mas mainam daw Knight D7. Siguro naiilang siya na baka mamaya may mga Queen C7, pin-pin, pero mag-Rook E7 lang. O, tapos, patong ulit, baterya, then alis ang Knight. Ayan, slightly better for white only. Okay, balik tayo sa Rook C8, Queen D6, good move. Natumbukan dito ni Perusian, tamang square. 4 seconds na lang, grabe, dying seconds na lang sila, Nag-King H6, Queen E7, Knight to D3, naku po. Queen E3 check, ayun, napalipad pa ng malaunan ang Knight. Resign po si world number 1 Magnus. Ito yata ang nagpapapaborito kay Magnus na kalaban si Perusia kasi lagi siyang tinatamaan. Ganun ba? Lagi siyang kinakantsawan. Di natin alam eh. Pero bet na bet talaga ni Magnus yan. Yan nga gusto niyang manalo lagi sa candidates eh. Di ba? O nung nakaraang taong candidates, laglag si Perusia. Ngayon, laglag na naman. Halos nasa baba nga eh. O sabi nila, kinakarma daw kasi nga yung ginawang rating farming, yun ang mga nabasa ko, karma yan, coach, sa ginawa niya kay Wesley. O, sabing ganun. Ayan. Okay, ano po masasabi niyo pang iba? Komento dito sa game na inanalyze natin. Comment down below mga kamatyas. Lagyan natin ng thumbs up, heart, at comment po kung hanggat maaari makakasagot po tayo ha. At binago ko po yung interface ko kasi yung camera ko medyo tumaas yung noise pag inaalis yung background. Kaya nilagyan ko na lang ng background. Bahala na kayo, kortina lang yan. Importante makita nyo si Coach Naba nagsasalita. At naririnig nyo po ako mga kamatyas. At i-improve ko unti-unti ito sa mga darating na panahon po. No? At ngayon, pagtyagaan nyo muna yung ganitong interface. Ayan, si Magnus po ay pang-5 nga pala dito sa torneyong ito. Pang-5. Okay? At i-analyze naman natin mamaya yung laro or bakbakan ng championship game mga kamatyas. Sino bang nag-champion dito? Alamin natin. Si Nakamura ba uli? Di tingnan natin. Maraming salamat po sa mga nagtatanong ng ating Kamatyas merchandise. Available lang po sa ating Shopee link, ang Kamatyas Sporting Goods Shop. Punta na kayo doon para masilip nyo po, especially yung pinapakita natin Kamatyas jacket. Di ba? Suot ni Meow Meow. Nakarating ng China. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang videos.